Magandang gabi po sa inyong lahat. Walang nahuling isda ang mga alagad. Bakit? Sapagkat sila'y nasa maling side. Dahil ang sabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan at makahuhuli kayo. Kung ating titignan, nagjo-joke ba si Jesus? Tama ba ang kanyang sinabi? Pero may katotohanan sa ating buhay. Parang panghuhuli lang din ng isda ang nangyayari sa atin. Madalas, mabait, mabuti naman tayo, nagsisikap magpakabait, pero dahil sa ating ilang maling pamamaraan o baluktot na pag-iisip, hindi nagiging mabunga ang bawat ginagawa natin. At katulad ng mga alagad, nasa maling gawi sila ng bangka. Kaya walang nahuli. Pero nung itinama, dahil pinakinggan ang salita ni Jesus, maraming huli ang siyang naging bunga. Mga minamahal kong mga kapatid, kinakailangan nating maunawaan na ang ating sariling pamumunga bilang mga tagasunod ni Jesus ay hindi lamang po nakadepende sa ating sariling galing at diskarte. Minsan pa nga po, dahil sa ating hindi tamang pamamaraan at maling pag-iisip, kaya hindi po tayo nagtatagumpay. Napansin nyo ba yon? May mga taong mabait naman talaga. May mga taong nagsisikap naman talagang maging mabuti. Pero dahil may mga ilang maling pamamaraan, may mga baluktot na paniniwala at pag-iisip, kaya kahit mabait, hindi namumunga. Kahit mabuti, hindi nagtatagumpay. May nagbago po sa diskarte ng mga alagad noong hinayaan nila ang mga sariling pakinggan at sundin ang salita ni Jesus. Kaya nga minsan ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, magbubunga ng masagana. Wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa atin. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang unang paalala ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kahit anong diskarte natin, kahit anong sariling galing at buti natin, kung malayo naman tayo sa Diyos, hindi ka magtatagumpay. Hindi tayo magiging mabunga. Pangalawa, ang muling pagpapakita ni Jesus sa mga alagad ay hindi lamang po isang patunay na tunay siyang muling nabuhay. Kundi ang kanyang muling pagpapakita matapos siyang mamatay ay isang uri ng paanyaya na manatiling nananalig at nakaugnay sa Kanya. Ngayon, alam na natin kung bakit po nais ni Jesus na magkita sila ng mga alagad doon sa lupain ng Galilea. Natatandaan ninyo, nung unang sabihin ni Jesus kay Maria Magdalena, sabihin mo sa akin mga kapatid, magkikita kami sa Galilea. And we are all wondering, of all places, bakit sa Galilea pa makikipagkita si Jesus? Natatandaan niyo ang dahilan? Sapagkat ang Galilea, hindi lamang isang lokasyon, hindi lamang isang lugar sa mapa. As far as Jesus is concerned and the rest of the disciples, Galilee is the place of encounter. Galilee is their first kind of experience. Kaya kung ating titingnan, pinababalik ni Jesus sa Galilea ang mga alagad. Bakit? Upang mananiwa at manumbalik ang kanilang alaala ng magandang karanasan ng pagsunod nila kay Jesus. Muling babalikan ng mga alagad sa pagtungo sa Galilea ang pagtawag sa kanila ng Panginoon. Alam nyo, kung ating titingnan, naging homily ko na to, dinagdagan ko lang, hindi ba't parang deja vu? Parang nangyari na yung ganitong tagpo na nung una, nasa Galilea rin sila, nasa lawa ng Tiberias, nag-cruise ang kanilang mga landas, at muli silang inanyayahan ni Jesus upang hindi lamang mangisda, kundi maging mamamalakaya ng tao. Pwedeng sabihin natin, deja vu nga. Parang nangyari na yan. Pero ngayon, tahasan ko sasabihin sa inyo, hindi po siya deja vu. Magkaibang magkaiba. Bakit? Sapagkat nung una nag-cruise sa kanilang landas sa Galilea, hindi naman sila kilala ni Jesus. Hindi pa alam ni Jesus yung kanilang kahinaan. Kaya dahil nag-cruise ang landas, ayun, inanyayahan upang maging bahagi ng kanyang mga tagasunod. Pero ngayon, sa muling pagkukrus sa kanilang landas sa lawa ng Tiberias, doon sa Galilea,
kilalang-kilala niya ang bawat isa. Kaya alam niyo, hindi tayo magtataka kung sabihin ni Jesus na, hindi ko na kayo aanayahang muli, kilala ko na kayo. Pero pansinin ninyo, muling nanumbalik sa alaala, hindi lamang ng mga alagad, kundi kay Jesus, yung kanilang naganap na ugnayan at samahan. Kaya nga kung inyo mapapansin, hindi lamang sila nangyayahang mangisda, muli sila nangyayahang dumulog sa hapag. Hindi ba tayo mga Pilipino, we don't eat with an enemy. Kahit na gaano kasarap po yung pagkain, kung alam mong traidor ang kaharap mo sa hapag, hindi ka kakain. Pero iniba ni Jesus ang pananaw na ito. Sa kabila ng kanyang pagkilala sa mga alagad, kasama ng kanilang kahinaan, kasalanan, muli siya nag-aanyaya na parang sinasabi ni Jesus, iniwanan niyo ako, pero ngayon, bati ko uli kayo. Tinanggihan niyo ako dati, pero ngayon, muli ko kayong aanyayahan upang ako ay samahan. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ay para ding deja vu. Na muli tayong inaanyayahan ni Jesus, na kahit parang kilalang-kilala niya tayo, na kahit parang alam niyang ang bating bawat kahinaan. Alam niyo bilang pari po ninyo, ito po yung malimit kong ipinapaalala sa akin sarili. Hindi na maligid sa inyong kaalaman na hindi man lahat ng tao gusto ako. Hindi man lahat ng tao kabati ako. Sa katunayan nga po, lahat ng first, dito ko sa Peña naranasan. No? Hindi man ako napupunta ng presinto, pero nababarangay ako. Pero ang lagi ko pong pinapaalala sa sarili, ang dami ko ng pinagdaanan. Ito pa ba ang siyang magpapabagsak sa akin? Ito pa ba ang siyang magbipaalala? Hindi ka pwedeng maging pari. Kaya nga po, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang muling paalala, isang muling paanyaya, na sa kabila ng ating kahinaan, pwede pa rin tayong maging mabuti. Sa kabila ng ating kapalpakan, pwede pa rin tayong mapagkatiwalaan. At sa kabila ng bawat sugat na ating naranasan, posible pa rin ang pagmamahal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang bawat nangyayari sa ating buhay ay hindi po isang deja vu. Hindi natin pwedeng sabihin, parang nangyari na to. Hindi. Kagaya ng mga alagad ni Jesus, sa kabila ng kanyang pagkilala sa kanila, muli siyang inanyayahan. Parang sinasabi ni Jesus, nagkamali kayo, pero ngayon, muli niyong patunayan ang inyong pag-ibig sa akin. Amen.